Alright, good morning mga katropa. Nandito tayo ngayon sa Geely showroom at kunin na natin tong binili nating Geely M Grand. Ayun siya oh. Okay, this is it. Ayan na. Walk around na raw tayo. Ito na ang bagong Oreo. Kinis. Alright, good morning mga katropa. Ito, unang test drive natin dito sa ating bagong biling kotse na Geely M Grand. So, pagas lang kami, adnok. Kasama natin ang buong tropa. Puro kami mga driver. So, palitan kami mag-drive para hindi nakakapagod. So, ang punta namin is dun sa Madha, Oman. Dun sa border ng UAE tsaka Oman. Ayan, ito, nandito kami sa Corfacan Road. So, kape-kape lang kami at para magising. So, ito yung ating sasakyan ngayon. Test drive. Actually, nasa ano pa to? Ayan, nasa 307 kilometers siya. Ayan, mapa natin. Ayun, so since nung nabili to, hindi pa siya natetest drive ng malayuan, opisina, bahay lang. Kaya ganyan kababa yung ating mileage. Ayun, so kita-kita tayo doon sa sa Oman, sa border ng Oman tsaka UAE. Yon, sunrise. Ayan ang kapalitan na driver. Meron pang dalawa dito extra. Bitay. Mal, di ba dire-diretso lang naman? Oo, diretso lang. 120 kagad. Bibili na lang muna ako ng lupa. Yun oh, palit na ulit ng driver. Apat yung driver. Naka-experience ngayon ako sa likod. Pagka halimbawa pala nasa Pilipinas tayo magkakasama, pwede tayo makarating ng Mindanao eh. Pero, 2 kilometers. Dire-diretso tayo. oo. Ba't di lang yung magpapagas? Baka mura. Alright mga katropa, ito nandito tayo sa Hilltop Restaurant. Sinecheck namin kung bukas mukhang sarado na, hindi na yata nag-ooperate. So ayan, ayan yung flag ng Oman. Tapos ito yung yung Oman. Dito UAE. Ito naman Oman. Pero maliit lang to. Galing no? Alright, nandito kami sa Corfacan Waterfall. Woo! Ganda oh. So pupuntahan daw namin mamaya yun, sa Shees Park naman yung waterfalls din doon. So ayan, nandito kami sa Shees Park. Dinadaanan na ang rock road. Dito ko masusubukan na matibay ang Geely. Kaya naman, kabot.
to ah. So ayan, medyo matagal-tagal yung off-road na inano namin, na dinaanan namin. So ito, meron na ditong patag. Try nating Dahan-dahanin mo nasa. Kasi ito oh. Basta yung gulong mo itama mo dito para Dito? bumampa siya dito. Tsaka dito sa gilid mo. Hindi man lulubog yan, no? Alright, ayun mga katropa, hindi na namin tinuloy yung pagpunta doon sa Oman, pero at least nakatuktok kami sa lupa ng Oman. Dahil ayun, hindi kakayanin itong kotse nito yung daan papunta doon. Sayang, ang lapit-lapit na talaga. Siguro mga 10 meters na lang yun, nandun na tanaw na namin yung patag Anyway, so hindi naman po pwedeng pilitin dahil siyempre bago tong kotse baka masira pa. Anyway, ayun, nandito kami ngayon sa Al Quain. Ayan, kain kami ng lunch dito sa Barako Grill. Alright, baboy na naman tayo mga katropa. Alright mga katropa, ito break in natin ulit yung ating bagong sasakyan, Geely M Grand. Nandito kami ngayon sa Jebel Jais sa Ras Al Khaimah. So tinetesting ko kung gaano makakaahon tong kotse dito sa Jebel Jais Mountain. Ayun, so ito yung ating kilometer reading, 735 kila takbo natin magmula nung binili natin tong kotse last August 28. Yun, so konting-konti pa lang itatakbo niya, kaya fresh na fresh pa. So ito, testingin natin. Kahapon nga pala, doon kami pumunta sa sa border ng Oman tsaka ng UAE. Kaso hindi naman natuloy dahil nga medyo hindi kaya ng kotse dahil yung daan medyo rough road, kaya hindi na namin tinuloy. Anyway, actually okay naman. Medyo maganda naman yung naging result ng break-in namin dito sa kotse na to, kaya saktong-sakto. So ito, kain tayo ng breakfast dito sa 1484 by Puro, the highest restaurant in the United Arab Emirates. Sana masarap ang menu. Ayun mga katropa, andito na tayo ulit sa Dubai. Naka 894 kilometers na tayo. So ayun, okay naman yung biyahe nitong M Grand Geely. Maganda ang performance, suspension panalo. Ang medyo napapansin ko lang, siguro kasi nga nasa break-in period pa lang tayo, medyo maganit pa yung makina niya kasi nga bago. So naano lang ako, na parang nabibitin lang ako talaga dito. So far okay naman, kasi kung gusto mo na talaga mabilis na kotse, bakit di ka mag Lamborghini o kaya yan, yung katulad ng katabi ko. Ayan. Kung gusto niyo ng mabilis talaga, yan, ganyan ang kunin ninyong sasakyan. Tsaka yan, yung nasa likuran ko, yung SUV na Mercedes. Anyway, kasi nga ito is pang lang to, yung dadaling ka lang sa point A to point B. Ganun lang ang tong kotse na to. Hindi ganun kabilis, pero okay naman. Interior niya, yan, yung kulay niya, mas prefer ko siguro kung medyo siya, yung brown o kaya beige, di ba? Tapos ito pa, yung sunroof, di manual lang siyang ganyan. Yung moonroof pala, tapos itong sunroof is dito lang ang control. Wala siyang pindutan dito sa taas na to. Ilaw lang, tsaka ewan ko kung ano to, SOS code. So ito, da-down mo lang to. Ayan, yung sunroof control. Ayan. Pag enable mo, ayan. So doon lang ang pindutan niya. Tapos i-disable natin. Ayan, sasara siya. Pag gusto mo naman ng sunroof vent,
Aangat lang siyang ganyan, kapiraso. Tapos disable natin. Yun. So nandito lahat ng control. Yung stereo nandito rin, telephone, yan lahat. Tsaka yung hindi ko pa masyadong na-explore. Tapos ayan, nandito yung ano niya, yung mga speedometer, RPM, pati tire pressure, temperature. Ayan. Tapos ito pa pala, hindi ko gusto rin yung nandito kasi pag gabi wala siyang ilaw. Ayan, pati ito walang mga ilaw dito. Yung manibela maganda, flat yun dito sa bottom, kaya perfect na perfect. Parang sports talaga. Tapos ito pala, meron palang ano to, yung driving mode. Ayan, eco, kikita ba? Sports, comfort. So usually dito lang ako sa comfort. Sa sports naman, na-try ko na, parang wala namang masyadong pagkakaiba, pero siguro sabi nila malakas daw humatak. Malakas din sa gas. Ayan, tapos ito yung cruise control button. Pag gusto nyo i-engage yung cruise control, press lang yan. Tapos etong knob na to, ida-down mo, tapos mag-a-appear dito. Ito kunyari, pipindutin ko to ha. Yan. Ayan, mag-a-appear dito. Yan. Tapos pag dinown mo, magse-select ka na ng ng speed na anong gusto mo. Tapos ito, ang ganda dito. Ito naman, ang ganda ng pagkakagawa niya dito. Tapos yung sides niya, side door, leather din siya. Ito leather. Tapos dito yan, leather ba? Suede ba tawag doon? Ayan, maganda. So ilang naman ang mga hindi ko nagustuhan sa kotse na to. Yung kulay ng interior, tsaka yung pindutan dito. Walang control ng sunroof. So dito ka lahat magbabase sa infotainment. Ayun, tapos yung side mirror, nilagyan ko ng yung maliit na salamin na to para kita yung blind spot. Kaso parang hindi maganda. Yun pala. So simula nung nabili ko tong kotse na to, pinalagyan ko siya ng tint. 50% siya. Yan, sa side tsaka sa back. Sa harap naman, pinalagyan ko ng 0 para sabi nila may raw yan, heat rejection. So parang okay naman, hindi naman masyadong mainit dito sa loob ng kotse, kaya mapoprotektahan pa rin niya yung interior. Yung yung mga upuan, yung leather. Tapos sa body naman, ayun, ako doon sa body, nagpa-ceramic coating ako. Ayun ang mga unang-unang ginastos ko. Ceramic coating, tint, tsaka yung tong windscreen na to, yung 0% na plastic. Para nga ma-absorb yung init din, hindi masyadong mainit sa loob. Sa sunroof naman, hindi ko na pinalagyan kasi meron namang moonroof. Kaya hindi direkta yung yung araw. So sa exterior naman, maganda yung niya, yung exterior niya, talagang elegante, para kang talaga. Parang tawag dito, executive looking talaga. Kaya ito, pag nagda-drive ako nitong kotse na to, naka polo shirt tayo or polo talaga para mas maganda. Gusot mayaman pa yan. Ayun, tapos yung gulong, yun lang pala, isa palang hindi ko nagustuhan dito, yung gulong niya kasi nga mumurahin yung gulong niya, Chinese brand din. Maingay, tsaka siguro yun ang una-una kong papalitan dito. Tsaka yung yung rim niya nasa 17 inches naman, pero parang gusto kong gawing 18 inch para mas maganda. Tsaka siguro lalagyan natin ng mugs na kulay itim para mas maging sports looking. So yan, overall okay naman ang Geely. Sana tumagal nga lang, pero I'm sure dito sa UAE tatagal ang kotse dito kasi nga maganda yung road, walang masyadong ulan. Actually hindi talaga nag-uulan. At yun nga, walang masyadong lubak. Napalaban nga lang pala kahapon doon sa
sa papunta naming Oman border. Kasi nga ano yung rough road. Sayang nga hindi namin napunta yung gusto namin puntahan kasi ayun, merong daan na hindi talaga po pwede na tong kotse, masyadong mababa, baka sumayad yung pangilalim natin, masira pa. Ayun, so siguro pag nag 1,000 km na to yung odometer niya, yun pwede na nating ihataw, pwede ko nang sagad-sagarin ng ano, kasi so far ang takbo ko ngayon hanggang 95 lang yung maximum kasi nga nasa break-in period. So sundin natin yun, pag once na reach ko yung 1,000, yun sasagarin na natin. Ayun mga katropa, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you on my next one. Peace out.